Let's go! Let's go! Let's go! A blessed morning everyone mga kapatid. Ngayon po ay ako naman magbabahagi ng ating devotion sa chapter 26 po ng Genesis. At ito po ang sinasabi sa verse 1. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac at sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Matatandaan po natin na si Isaac ay naninirahan sa lupang pangako ng Panginoon. And yet, sa kabila po nandun siya sa lupang pangako ng Diyos, is nagkaroon pa rin ng taggutom. Nakaranas pa rin ito ng taggutom or yung tagtuyot na tinatawag. Ano nga ba yung tagtuyot, no? Ang tagtuyot po or yung tinatawag natin na o famine sa English ay ito po yung mga crisis ng buhay natin, hardship ng buhay natin. At pinatutunayan po ng salita ng Diyos maging sa buhay ng ating mga patriarchs na tinatawag, no? Yung ating mga father of faith na tinatawag, yung mga nauna sa atin na mananampalataya, na even po sila, hindi sila exempted sa pagsubok, hindi sila exempted sa hirap, no, ng buhay, no. So kung makikita po natin dito, kahit si Isaac ay nakatira sa lupang pangako ng Diyos, ay nakaranas pa rin siya ng tagtuyot or yung tinatawag nating famine. Kasi nga po, muli sasabihin ko at ulit-ulitin na ito po ay part ng buhay natin, no. At yun po, kumbaga parang sinasabi kasi ng karamihan lagi na, ay, kailangan mo mag-Kristyano para hindi ka na maghirap. No, wala pong ganun. Doon po natin makikita na marami ang mga maling pananaw pagdating po sa pagiging buhay Kristiyano. Tandaan po natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugan na exempted po tayo sa trials. Kasi yung trials, yung hardships, no, like famine or ano pa man na pangangailangan ng tao or pinagdadaanan ng tao, ay part po yan ng test, no, kung gaano katibay at katotoo yung ating pananampalataya. Kaya nga po sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Yan, ganun din naman, ang ating pananampalataya ay dumaraan sa mga pagsubok upang malaman kung talagang ito'y tapat. So, kumbaga po dito natin makikita, no, na ang buhay natin bilang mga Kristiyano ay hindi exempted, no, sa mga pagsubok ng buhay. At yun po yung nakita natin sa buhay ni Abraham na naulit sa buhay ni Isaac. Ang sabi po dito sa verse 2, nagpakita si Yahweh kay Isaac na nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Batid po ng Panginoon, no, yung puso at isip ng isang tao, no? At dito natin makikita na dahil alam ni Lord kung ano yung tumatakbo sa isip ni Isaac, same sa kung ano yung naisip ni Abraham, si Lord po ay nag-intervene. Yan. So, sabi niya dyan, huwag kang pupunta, or sabi niya dito na huwag kang pupunta sa Ehipto. Yan. Sabi niya diyan, manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kumbaga talaga si Lord, grabe, no, yung pag-ibig ng Panginoon. Kapag alam niya talaga na dun yung tungo mo, gagawa at gagawa siya ng way para hadlangan ka. Yan. Alam niyo po, ang isa sa ugali ng tao pag meron silang problema or meron silang mga kinakaharap, ang first na naiisip is tumakas or tumakbo. Dito makikita natin ang gusto ng Panginoon, harapin natin yung problema, no? Solusyonan natin yung problem. At sa kabila po, no, nandun yung assurance, no? Kaya sabi ni Lord, dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Yan yung sinasabi sa verse 3. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga lahi ang buong lupain ito tulad ng aking ipinangako sa ama mong si Abraham. So dito po makikita talaga natin na
limitless, no? Yung promise ni Lord, yung kanyang, yung paano niya to fulfill yung promise niya is talaga naman pong makikita natin na walang makakahadlang, no? At kung mapapansin po natin, same dun sa promise ni Lord kay Abraham. Sabi niya sa verse 4, pararamihin ko kung gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi at lahat ng lupain ito'y ibibigay ko sa kanya. At hihilingin sa kanya ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Ayan. Pagpapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Ayan, di ba? Ang sarap pakinggan na si Lord, although talagang tinitignan natin, ay talagang si Abraham yung tinitignan niya na friend, di ba? Pero dito, yung extension ng pag-ibig, yung extension ng biyaya at kahabagan ng Diyos talagang dumaloy. Dumaloy po siya at never niyang winidraw ang kanyang pangako. Kaya napakabuti po ni Lord. Ang sarap-sarap lang na mapakinggan yung kanyang mga pangako na kumbaga talaga, kaya sa atin bilang mga magulang, kung gusto natin na magandang bagay ang matamasa ng ating mga anak, dapat talaga siya mag-umpisa sa atin. Sa verse 6 po sinasabi, doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. Kung matatandaan po natin yung buhay ni Abraham, same po sa kalagayan po ni Isaac ngayon. Ang kaibahan lang, yung kay Abraham may half-truth and half-lie. Samantalang kay Isaac is whole lie. No? Pero doon pa rin natin makikita talaga na kung ano yung makikitang or maririnig niyang example, no? Or sabihin natin yung nananalaytay na dugo, as long as hindi natin talaga siya na itatama at na isusuko sa Panginoon, talaga pong magmamanifest siya, no? Kaya naman po talaga makikita natin dito na same yung paano nila harapin yung problema, no? Una, nagkaroon ng famine, umalis siya dun sa lugar, pero nag-intervene si Lord kay Isaac, kaya naman hindi siya nakaalis dun sa lugar na yon. Subalit, yung takot na kinakaharap is nandun pa rin, no? Nakikita natin dito, natakot si Isaac na para sa kanyang buhay, kaya naman yung asawa niya po, yung kanyang nilihim, no? Yung nilihim nila yung kanilang estado. Kaya naman po talaga dito makikita po natin, no, na ang tao ay may kalikasan talaga sila, no? May masamang kalikasan talaga siya na kung hindi natin isusuko kay Lord ay patuloy po siyang magmamanifest sa buhay natin. At sinasabi po dito, hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. So dito po makikita natin, no, walang maitatago, walang lihim na maitatago. Talaga naman po na kahit ano pang tago natin sa isang sitwasyon, still i-reveal at i-reveal pa rin ng Panginoon ang katotohanan. Una, for our own security, no? Pangalawa, para din na ma-preserve tayo, no, ma-preserve ang kanyang pangako, ang kanyang plano. And yan po ay nakita natin dito sa verse 8. Sa verse 9 po, ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo ay kapatid mo? Yan, dito po makikita natin another rebuke. Same po sa rebuke na ginawa ng Abimelech sa panahon ni Abraham. Maari po nakita natin dito na maaring nagkulang si Abraham pagdating po sa pagtitestify ng kanyang mga naranasan, no? Pwedeng hindi niya na-share kay Isaac na ganito yung nangyari sa akin, no? Naglihim ako, kaya naman talaga na na-reveal yung aking ginawa at talagang nagdulot ito ng hindi magandang bagay. Nakalimutan ko na tiwala sa Panginoon, diba? Or, kasi alam niyo po, yung mga testimony natin, mahalaga yon para kung hindi naging maganda yung epekto nun, hindi yun susundan ng mga susunod sa atin. Pero,
kapag maganda, at least meron po silang guide na pwede nilang maging mapanghahawakan nila para maging maganda rin yung takbuhin ng buhay nila. Kaya naman dito makikita natin na malinaw na hindi nagkaroon ng ganong sitwasyon si Abraham or pagkakataon si Abraham para ibahagi sa kanyang anak yung patinding pagtitiwala sa Panginoon sa panahon ng ganitong crisis. Kaya tayo mga kapatid, no, huwag tayong magdalawang isip na i-testify yung ating mga nararanasan sa buhay. It's either maganda yan or pangit yan, as long as alam po natin na ito ay makatutulong sa ating mga kapatid para mas lumago sila sa kanilang spiritual na buhay at makapag-ingat, no, na hindi magkasala laban sa Panginoon. At makikita po natin na sumagot po si Isaac, no? Sabi niya dito, natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya, tago ni Isaac. Same din po yan sa naging sagot ng kanyang ama. Mga po dito talaga natin makikita na yung tao talagang for their own security minsan yung nagiging rason. Dito makikita po natin bakit nagkakasala yung tao sa pagdating po sa pagsisinungaling or hindi pagsasabi ng totoo. Una, natatakot po sila para sa kanilang buhay, no? At nakikita din po natin dito na at nagkukulan din po tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa verse 10 po, sinabi niya, bakit mo ito ginawa sa amin, wika ni Abimelech? Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimelech na sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang opi sa mag-asawang ito. Alam niyo po, makikita natin dito yung una, yung paano nila nakilala, no? First, mas okay pa nga parang yung kay Abimelech, although hindi siya yung Abimelech na na-encounter ni Abraham, parang naipasa sa kanya, no, yung information about kung paanong inalagaan ng Panginoon si Abraham, kung paano na pinroteksyonan ng Panginoon si Abraham, at kung paano kumilos ang Panginoon laban sa kanila kung sila ay gagawa ng hindi maganda kay Abraham. Minsan nangyayari yan sa ating mga Kristiyano, no? Mas alam pa ng iba kung paano mag-ingat kaysa tayong mga Kristiyano. Mas madali yatang matuto yung iba kasi nakikita nila kung kaano tayo pinoproteksyonan ng Diyos. Samantalang tayo yung nakakaranas ng proteksyon ng Diyos, nandun yung takot sa atin at pag-aalala. Kaya naman po makikita natin dito yung sinabi ni Abimelech, no? Sabi niya, papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. Makikita natin yung takot din kay Abimelech na pwede nilang sapitin kung magagawa sila ng hindi maganda kay Isaac. Kasi yung sabi niya dito, bakit mo ginawa sa amin ito? Sabi niya, kung siya ginalaw ng aking mga tauhan, sinubo mo pa kami sa kapahamakan. So, grabe, diba? Diba nakakahiya minsan na marirebuke tayo ng mga tao na alam natin na hindi ganun yung faith, hindi ganun yung paniniwala. Tapos parang sila pa yung magre-remind sa atin na, di ba Kristiyano ka? Di ba naniniwala ka sa Diyos mo? Di ba makapangirin ang Panginoon mo? Di ba sabi mo, ang pinaglilingkuran mo ay Diyos ng buhay? Tapos di ba sila yung nagre-remind sa atin? Di ba? Kaya mga kapatid, sana po maging magandang aral to sa atin, na dapat tayo yung mga Kristiyano, tayo yung makapag-testify ng kabutihan ng Diyos kasi sa ating pinaparanas iyon. Unlike dito sa naranasan ni Isaac at ni Abimelech, na parang si Abimelech yung nagre-remind, no, sa kanyang mga tauhan kung gaano kabuti yung Panginoon ni Isaac at ni Abraham, kung saan hindi sila pwedeng galawin. Yan, sa verse 12 po, ang sabi dito ng taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at nakasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Grabe si Lord, no? Grabe talaga yung, alam mo, kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, tayo na mga nakakilala sa Panginoon, tayo po ay entitled sa kanyang mga promises. Yan. At dito makikita natin, dahil nais talagang ipakita ng Panginoon, yung Diyos ni Isaac at ni Abraham ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At imagine niyo po, na sabi nga dito, yung itinanim niya, makasandaang ibayo ang inani kaysa sa kanyang
itinanim, di ba? So dito makikita talaga natin na He is God of impossible things. Yan, pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Yan. At sinasabi po dito, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Yan. Verse 14, nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nung ito'y nabubuhay pa. So makikita po talaga natin sa ating paglagong Kristiyano, hindi po maiiwasan na may mga tao talaga na maiinis, no? May mga tao talagang magagalit sa atin. To the point na yung mga resources natin or yung mga bagay na kapakipakinabang sa atin, niruruin nila or sinisira nila para, kumbaga, maramdaman natin yung pain, no? O kaya, para makaganti sila sa atin. And then, sabi po dito, verse 16, sabi dito, sinabi ni Abimelech, umalis ka na, Isaac, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa sa amin. Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. Pinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo at ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Ayan, so dito makikita po natin na si Isaac talaga, makikita natin dito na umalis lang siya. Hindi siya nakipag-away, hindi siya nakipag-laban pa doon sa mga bagay na dapat yung baga na pwede niyang gawin. Din po ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis. Ayan. So, talaga dito makikita natin, no, kung merong nawawala, may ipinapalit talaga si Lord. Ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal na tubig na iyon, kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away, sapagkat sila ay inaway ng mga taga-roon. Ayan. So, yun nga po, makikita natin talaga na yung inggit, hindi po yan mawawala. And at the same time, talaga po yung gulo, kasama po talaga yan sa buhay. Pero kailangan mapakita natin yung ating pag-ibig at yung ating puso na handang magpakumbaba. Sabi po sa verse 21 na makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Ngayon rin sila tumukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya tinatawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupaing ito sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito. Ayan, so makikita natin, di ba? Kapag merong kinukuha yung kaaway, merong binibigay si Lord. At yung bagay na ibibigay sa iyo ni Lord, yun yung talaga na magkakaroon ka talaga ng kapayapaan or kalayaan, no? So dito makikita po natin sa buhay po ni Isaac na may hangganan yung problema, no? May limitasyon yung kayang gawin ng kaaway. Ang kailangan lang natin is magpatuloy, no? Pag tayong susuko, hindi yung suko na, hindi yung patuloy or yung pakikipaglaban na away o bardagulan, no? Ang kailangan lang po natin magtiwala sa Panginoon na marami siyang nakalaan, no, para sa atin. Pag may nawala, meron po siyang ibibigay ulit. Ayan, so makikita po natin, sabi po sa verse 23, umalis si Isaac, nagpunta sa Beersheba. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh. At ang sabi, ito, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. So yan, talagang grabe si Lord, no? Talagang lagi niyang idinidikit yung kanyang pangako kay Abraham. Katunayan lang po yan na never siya pong magbabago, no? Never siyang magbabago sa kanyang pangako. Sabi po sa verse 25, nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Wow, ito ang maganda dito. Sa verse 25, nagtayo si Isaac ng altar. Wow, di ba alam niyo yun, yung maraming tao, kaya po ba anong attitude natin kapag nakaka-receive tayo ng
pagpapala sa Panginoon kapag nabibigay niya yung pangangailangan natin. At kapag natutugon niya yung ating mga panalangin, ano po ba yung attitude natin? Naggawa din po ba natin yung same na nagagawa ni Isaac kung saan gumagawa siya ng altar at sinasamba niya si Yahweh? Hopefully po kaya din natin gawin. So sabi po sa verse 26, dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pikol na pinuno ng kanyang buo. Tinanong siya ni Isaac, bakit mo ako dinalaw? Bakit hindi ba't galit ka sa akin at ako'y pinaalis mo sa iyong bayan? Sa verse 28, ito ang sagot nila, naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos. Nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang hindi mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka rin namin pipinsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh. Naghanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkainan at nag-inuman. Mga kapatid, makikita po talaga natin na maluluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Kaya naman mamuhay tayo bilang isang mabuting tagasunod ni Kristo. Mamuhay tayo bilang isang mabuting lingkod ng Diyos kung saan makikita sa ating, hindi man sa ating pananalita, ngunit yung ating pamumuhay kung gaano kadakila ang ating Diyos na manlilikha. At makikita po natin dito na sila na yung nakikipagkasundo kay Isaac, na kumaga talagang nakita nila dito kung gaano katindi yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman po mapapansin natin sa chapter 26 ang takbo ng buhay ni Isaac, no? Na may kahalintulad sa kung paano namuhay si Abraham. Ganun pa man, hindi nakalimot ang Panginoon sa kanyang pangako, at sa mga pagkakataong kailangan siya ni Isaac ay dumarating siya at nangungusap sa kanya. Kaya muli po, sana'y napagpala ang bawat isa sa atin, at muli maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.